Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jana Agner at welcome po sa aking Day 13 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating series ngayong araw ay about Anatomy of Sin and Temptation at ang topic po natin ngayong araw, August 9, 2024 ay Setting Healthy Boundaries. At ang scripture po natin ngayon ay Proverbs 4 verse 23 to 27. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left. Keep your foot from evil. Sa Tagalog naman po, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat tilian ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palagi sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ang scripture po natin ngayon o yung Proverbs is ito po yung mga payo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Teaching number 1. The human heart is the originator of sin. Ang kasalanan daw po ay nagsisimula sa sarili nating puso. Nag-originate o nagmumula sa puso natin. Kaya di natin pwedeng sisihin ang sino man sa mga tao o kapwa natin na dahil tayo ang gumagawa ng sarili nating kasalanan o sarili nating puso ang mga nagagawa nating kasalanan. So, teaching number 2, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. Sa puso, nagsisimula ang kasalanan patungo sa ating bibig, mata, at mga paa na kailangan na bigyan natin ng boundaries o harang o ilayo natin sa mga kasalanan. Lord said na bigyan natin ng healthy boundaries ang sarili natin dahil kung yung mga boundaries na yon ay di natin ginagawa o sinusunod, ang tawag dun ay trespass na magiging kasalanan. Teaching number 3, the person with clear boundaries will prosper. Ang isang tao na may clear boundaries o magagandang set ng boundaries ay will be prosper o magiging successful o magiging tagumpay sa buhay, lalo na pag ang boundaries mo ay galing sa ating Diyos. Applications. 3 commitments. Yung application po natin now is the 3 commitments. Application number 1, I will not entertain evil thoughts in my heart. Ang mga evil thoughts o mga tukso ay pumapasok yan sa mga puso natin. But ang dapat na gagawin natin ay huwag i-entertain o layuan natin. Dahil once in-entertain mo yan, yung mga katukso o mga kasalanan o kasamaan, ay ayun na yung kasalanan. Ang dapat na ini-entertain lang natin o wina-welcome sa buhay natin ay si God. Application number 2, I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Sabi naman po dito na huwag makipagchismisan o pag-usap-usapan ang mga kasinungalingan o mga salita na nakakasakit o nakakasama sa ibang tao o magkwento ng mga bagay na mali. Iwasan po natin ang mga ganong pananalita. Application number 3,
I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Sabi naman po dito na aayusin natin o fix ang mga mata natin with Jesus para maiwasan ang mga bagay na nag-expose sa atin sa mga temptation o tukso. Dapat po ay lumayo o umiwas na tayo. Discussion. What boundaries do you set to prevent sin and temptation from overcoming you? Para po sa aking sarili, ang mga nakikita ko na boundaries na dapat kong gawin ay lumayo sa pakikipag-usap sa mga chismis, ganyan, sa mga friends, like application number 2. Dahil parang naging habit na to with my friends, and if nagkikita kami or etc. For healthy boundaries, I will set it for myself also. Dahil makakabuti po sa atin yan kung isi-set natin yung boundaries. Like, clear boundaries to ourselves. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat po. God bless.